Samantala, hindi raw mag-i-endorso ng kandidato si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon 2025 dahil anya, nabudol na siya nung nakaraang eleksyon. Wala mang direktang tinukoy, binanggit niya ang plataforma nila noon na Unity. Narito ang aking unang balita. Sunod-sunod ang tila mga patutsyada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Wala siyang pinangalanan, pero isa riyan ang tungkol daw sa pag-endorso ng kandidato. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara? Hindi dahil Nagpayo rin ng bise, kauday sa pagboto sa darating na eleksyon. Kilatisin daw ang karakter ng tao at piliin yung marunong tumupad sa pangako. Huwag rin daw bumoto batay sa apelyido. Ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelyido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Nagbabala rin ng bise sa anyay paraan ngayon ng ilang politiko para mamili ng boto. Huwag natin ibenta ang boto natin. Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa Yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Malaman din ang paghalintulad ni VP Sara sa pagtingin sa abilidad ng isang kandidato at sa tao na napiling utusan para bumili ng suka. Tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Hindi malinaw kung may kaugnayan yan sa patutsyada ni Pangulong Marcos sa isang proclamation rally sa Ilocos Norte. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Tila may pahaging din si Duterte kaugnay sa eleksyon 2028. Personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan at sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Sandali lang. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News.